I-deny mo ako 3 times. And then, ganun nga ang nangyari. Dininay niya ang Panginoong Hesus. Kaya nga pag tilaok ng ikatlong tilaok na ng manok, na-realize niya yung sinabi ng Panginoong Hesus. At na-stricken na yung puso niya ng guilt. So nakita niyo ganon. Aatakihin ka ni Satan through guilt. Tatandaan ninyo si Jesus Christ na matay siya, hindi lamang as a sin offering. He also died as a guilt offering to set us free from the power of guilt. Kasi ang guilt ay meron siyang paralyzing capacity para i-destroy tayo from within. Okay? So, at kaya nga tayo mga kapatid, umamin tayo. Aminin natin yung mga katotohanan. Unang-una, bakit natin kailangan manalangin ng prayer of deliverance araw-araw sa ating prayer? Kasi weak naman talaga tayo eh. Mahirap bang aminin yun mga kapatid? Di ba? We are, etong katawan na to is sold out to bondage to sin. Gusto nito yung magkakasala. Kaya nga tayo hinango ng Panginoon eh. We are prone to temptation and we easily give in to the enticement of our sins. Tignan ninyo, no, ang dami ng mga Christians na nagtatrabaho sa government, doon ang daming lagayan, ang daming mga bribery. Ang daming nahuhook doon ng mga Christian mismo. Nakikita ko. 'Di ba? Pansin mo yung ibang mga Christian na trabaho sa kunyari sa mga hindi na ako mabanggit kung anong sangay ng gobyerno. Makikita mo. Alam mo na may mga sahod nila pero kita mo yung lifestyle nila. Ang yaman nila. They can travel sa iba't ibang mga bansa. Tapos ang dami lang sasakyan, ang dami lang bahay. Simple lang mga empleyado lang sila. Yayaman nila. Hindi naman sila dating mayaman, wala naman silang mga na mayaman, pero grabe ang yan ng buhay. Why? Nagpo-fall sila into temptation. Amen? Kaya ipanalangin natin ito mga kapatid. Seryosong bagay ito. Aminin natin na hindi natin kaya, pangalawa, that only God alone can deliver us. Without God's grace, we are not able to resist every temptation that comes along our way. Okay? Kaya nga ang sabi rito ni James sa may chapter 4 verse 7, una, submit yourselves to God. In what manner? Aminin mo, hindi mo kaya. Pangalawa, aminin mo, siya lang makakatulong sa iyo, wala nang iba. Yun yung ibig sabihin ng submit yourselves. Diba? Submit yourselves, yun ang gagawin mo para ma-resist mo si devil. Submit yourselves to God, then resist the devil. Alamin mo yung katotohanan tungkol kay Jesus at kung ano yung ginawa niya sa atin. Kung paano niya pinagbayaran yung ating mga kasalanan. Kasi doon tayo nalilinlang ni Satan. Sasabihin ni Satan sa'yo, ayan, nagkasala ka na, nahulog ka na sa patibong ko, ngayon nakakahiya ka na, pupunta ka pa sa church, ano sasabihin ng mga kapatiran, na ganto ka. Guilt. Pwede naman tayong humingi ng tawad sa Diyos. Diba? Sabi nga sa may 1 John, kung tayo nagkasala, kung sakali man nag-fall ka in temptation, ano ang sabi ng Bible? Tayuan mo yung salita ng Biblia. Diba? He is faithful and just to forgive all our sins. Aminin mo, you are full. Aminin mo yun sa Panginoon, Lord. Mayabang kasi ako eh. Di ba? Actually, maraming ganyang Kristiyano mayabang. Yung pagmamagaling sa sarili, ang dami ko nakikitang ganyan. Mga Kristiyano, palalo. Kaya nga, mga kapatid, tayo tinuturuan ng Panginoon na mag-humble. Kasi tayo ay nabubuhay lang sa biyaya ng Diyos araw-araw. Okay? In that manner, doon mo lang mariresist ang devil. Pag alam mo yung ginawa ng Panginoong Yesus at doon ka kakapit, pinatawad na ako ng Panginoon, na-confess ko na yung kasalanan ko sa Kanya, at ina-assure ako ng Panginoon, pinatawad niya na yung aking kasalanan, upang wag kang ma-capture ng guilt. Kaya nga tayo mga kapatid, for your information,
Hindi natin trabaho na mang-guilt trip. Trabaho ni Satan yon, yung mang-guilt trip. Minsan napapansin ko, ibang mga pastor ginagamit niya sa may pulpit. Nang-guilt trip. Hindi natin trabaho yan kasi si Christ mismo na ating Panginoon, He set us free. He died as a guilt offering and He set us free from the power of guilt. Kaya kung meron mang kapatid na nahulog sa patibong na yan, anong gagawin natin? Iko-condemn natin? Ipakita mo, ipasupalpal mo sa mukha niya yung kasalanan niya? That he may feel guilty? No! Tulungan natin siya na makaahon upang makawala siya sa may power ng guilt para wag siyang ma-destroy from within. Iyan ang trabaho ng Kristiyano. To bring the gospel to the poor. Okay. They have conquered him, sabi sa Revelation, paano natin natatalo si Satan? By the blood of the Lamb. Yan yung sinasabi natin na yung the finished work of Christ on the cross. Ano ang reason bakit namatay si Christ sa atin? In what manner niya tayo tinubos? Namatay siya. Sa Old Testament kasi 5 klaseng offering yan eh. Sa atin kasi ngayon, sa New Testament, basta si Christ namatay lang sa cross. Ganun lang alam natin eh. Pero if you look back sa Old Testament, si Christ ay namatay siya. Yung 5 offerings, 5 sacrifices, doon na requirement, doon sa may sa temple noon para mapatawad yung ating kasalanan, 5 yan eh. 5 offerings yan. Una, burnt offering. Pangalawa, sin offering. Pangatlo, guilt offering. Pang-apat, peace offering. Pang-5, grain offering. Sa 5 na iyon, 4 ang may shedding of blood. So yun yung mga finished work ni Christ. Kaya kung alam natin yung kapangyarihan ng ginawa ni Christ, hindi tayo mapaglalalangan ng dyablo. Kaya nga sabi rito, and they have conquered him by what? By the blood of the Lamb and by the word of their testimony. Testimony saan? Yung testimony nila, yung faith nila kay Christ. Diba? Kaya nga yun yung tanong doon sa may 1 John chapter 5 eh. Who will overcome the world? Those sabi roon sa may 1 John chapter 5, those who believe in the Lord Jesus Christ. Sila lang ang magtatagumpay laban sa mundong ito. Okay? Kaya nga, finally, dito tayo magwawakas sa may verse na ito. 2 Corinthians 12, verse 9. And he said to me, my grace is sufficient for you. Amen? For power is perfected in weaknesses. Kaya nga ang tanong ko nga sa inyo mga kapatid kaya ba nating aminin na we are weak sa harapan ng Diyos? Actually, doon perfected yung power ng Panginoon. Mas doon nakikita yung kanyang kapangyarihan, yung biyaya niya sa buhay natin. Sufficient ang grace ng Panginoon. Kaya wag nang sabihin na nagkukulang ang Diyos. Hindi nagkukulang ang Panginoon. Araw-araw, sinusupply niya yung grace niya sa atin. Most gladly, therefore, I will rather boast about my weaknesses so that the power of Christ may dwell in me. Amen? Aminin natin. I rather boast about my weaknesses. Kaya nga sabi ko sa inyo, nakakahiya ba na aminin sa harapan ng Diyos that we are weak? Diba? Sa mundo kasi ganyan ang ating image eh. Gusto nating ipakita strong tayo. Gusto nating ipakita sa mundo na okay tayo. Where in fact, hindi tayo okay. Sa Panginoon, nais ng Panginoon na lalapit ka sa Kanya, yung totoo kung sino ka. Okay? Na kailangan mo siya. We need Him. Every second of our life, we need Him. So that the power of Christ may dwell in me. Nawa mga kapatid, sa maikling pag-aaral natin, nakatulong ito ng malaki para sa inyo. Nang sa ganun, maging aware tayo sa reality ng digmaan. At ma-avail natin yung biyaya ng Panginoon sa panahon ng assault ni Satan sa ating buhay. Tayo po ay yumuko at manalangin. Ama, nagpapasalamat kami sa iyo. Sapagkat tinuturuan mo kami kung papaano kami dapat manalangin. Ang Lord's Prayer ay binigay mo sa amin upang maging gabay naming lahat
kung papaano kami tatayo sa pananampalataya, kung papaano kami magtatagumpay sa buhay na ito. Ama, dalangin ko sa mga anak mo na nag-fall sa mga temptation, sa mga trap ni Satan, sa mga anak mo, O Lord, na kasalukuyang kinakain ng guilt ngayon sa kanilang mga puso. Lord, only your gospel ang makakapagbigay sa kanila ng kalayaan. Tanging sa pangalan ni Jesus, merong kalayaan. Sapagkat si Jesus ay namatay para sa aming kasalanan. Pinatawad niya kami, O Lord God, at pinalaya niya kami sa kapangyarihan nito. Kaya nga, O Lord, dalangin ko, kung meron mga anak mo, O Lord, nag-fall sa temptation ni Satan, Father God, set them free and forgive all their sins. At ganun din, Panginoon, sa mga anak mo, O Lord God, bantayan mo po sila sa bawat saglit ng buhay nila, that they may become aware, O Lord God, sa reality, O Lord God, ng temptation, sa reality, O Lord God, ng nais ng mga scheming ni Satan against your people. Father, we pray, preserve us according to your loving kindness. Preserve us according to your grace. Bless us, O Lord God, and Lord, give us the wisdom and the power to overcome sin and temptation. This is our prayer, Father, and admonition and worship and adoration in Jesus Christ, our Lord and Savior. Amen. God bless you all. Sister Joy? Amen po. Picture taking po muna tayo, Pastor. Sige po. Pwede po bang paki-on ang mga camera? Yan. Yan. So, purihin po ang Panginoon. At least, mas marami tayo kasi nung last week ay 35 lang tayo. Ngayon, 37 tayo. Purihin ang Panginoon. Dumadami tayo. Okay, so, paki-open po yung camera. Sige po, okay po mahal. Okay po mahiya. Okay, so, purihin ang Panginoon. Yan, smile po, smile. Yan. Saglit lang po kasi dalawang screen po. Dalawa po yung isi-save ko. Saglit lang po ha. Saglit lang po. Okay. Okay. Saglit lang po. Save ko lang po. Tapos yung next screen. Kasi dalawa eh. Dalawang screen. Ay, sorry. Nasaan ako? Yun. Yun, balik ako sa screen. Okay, next screen. Yan. Yan. Thank you po, mga kapatid. Pwede nyo na pong i-close ang inyong mga camera. Thank you po. Sister Joy. Amen. Purihin ng Panginoon Diyos sa powerful message niya po na ibinaba po, Panginoon, para sa ating lahat ngayon. Alam po na dinadako niya tayo sa pagtutuwid at pagtuturo. Amen. Amen. Glory to God. Thank you po, Pastor Jess, sa binigay po tayo ng pagkakataon na makapag-aral ngayong araw po na ito. Amen po. Open po tayo magtanong kay Pastor Jess tungkol po dito sa napag-aralan po natin. Pwede po tayo magtanong po. Question and answer po tayo. Huwag po tayo mahiya para naman po ay mas lalo po tayong lumago po. Amen po. Mag-unmute lang po yung nais magtanong kay Pastor Jess. Amen po. Sino po ang mauna? Nahihiya Pastor pa rin Jess, ba ako kayo? po. Opo, Pastor Jess, kanina po, sige po, pwede po ako mauna. Possible po ba sa isang Kristiyano na wala na po doon si Satan, wala na po yung picture ni Satan, na ikaw na po mismo ang nagkakasala? Yung talaga, yung nasa iyo na po yun? Kasi ang trabaho lang naman ni Satan, yung akitin ka lang. Yun lang ang trabaho niya, akitin ka niya. Pero yung once na tayo naakit at nag-dive tayo doon sa may niya sa patibong niya, yung laman na natin, ang trabaho niya lang i-activate niya lang yung sinful nature natin eh. Yun lang ang kaya niyang gawin eh. At alam ni Satan 'yon. Okay? So, kaya nga tayo maging aware tayo doon. So, yung Lord's Prayer tinuturo sa atin na bantayan natin 'yon. Kasi for example nung ako'y bago pang Kristiyano, nagbibigay lang ako ng testimony kung paano ito nangyayari.
Siyempre ako dati ako manginginom, ang dami akong bisyo, nagda-drugs ako dati. And then one time, matagal na rin nung ako Kristiyano, 1 year na akong hindi naninigarilyo, hindi na ako umiinom. And then one time na-invite kami sa ano ng mga relatives, reunion. So pumunta kami ng Manila, yung relatives ng mga ni Mrs. nag-ano kami doon, so reunion. So syempre, mga lalaki sama-sama, o gano'n, mga babae sama kwento-kwentuhan. So ako syempre napasama ko yung mga uncle ng Mrs. ko, yung mga ibang kamag-anak. Tapos syempre giinuman sila. Yun yung ano nila, way nila eh. Then binigyan nila ako ng alak. That was anong bago pa lang akong Kristiyano noon. So binigyan ako ng isang boteng beer. Nako, syempre ako, tatanggi ako. Syempre, tagal na ako hindi umiinom. 1 year na. 1 year na ako hindi umiinom. And then, binigyan ako ng isang boteng beer. Sabi ko, hindi na po ako umiinom. Nagalit sa akin ang uncle ni Nagalit sa akin ang uncle ni Mrs. Sabi ganun. So ngayon parang nalagay ako doon sa alanganin na ang hirap pala. Ang hirap ng ganun. So, ininom ko yung beer. Ininom ko yung beer. Siyempre, tsaka bata pa naman ako sa Panginoon. Napaka-weak ko pa noon eh. Ininom ko. Nung iniinom ko ba, ang sarap. Siyempre, dati ako manginginom eh. Ang sarap. So, ganun, naubos ko yung ano. Nung pag-uwi ko na rito yung pag-uwi ko na dito sa Isabela, so tapos na yung reunion, lumipas na yung mga anak. Parang nanabik uli ako. Nagpabili uli ako ng beer. So, ang sarap. Tapos napansin ko na nasundan pa yon ng mga ilang beses pa. Tapos na-remind ako, sabi ko, iba na ito. Hindi ito tama. Okay, so nakita ninyo mga kapatid kung paano nag-ooperate. Yung laman kasi natin sold out to bondage to sin. Pag hindi tayo naging aware sa yung kahinaan ng laman natin, si Satan maglalagay lang siya ng patibong. And then, pag nag-dive ka na doon, dire-diretso ka na. So, the same din yung kwento ng mga kinahuhulugan ng ating mga kapatid sa iba't ibang pagsubok ni Satan, either sa adultery, fornication, iba-iba ang nature ng ano. Okay, so, kaya nga po maging maingat po tayo mga kapatid. Alam ni Satan yung kahinaan natin. At tayo maging aware tayo doon. Okay po ba yung kapatid? Amen po. Thank you po, Pastor Jess. Amen. Ang Okay. po yung next. Okay, si Brother Julius nakataas ang kamay pero sabi niya kailan hindi daw siya magtataas pero nakataas ang kamay. Sige, Brother Julius, pagbigyan kita. Sabi ko na inauna ko yung mga babae eh. Sige, ganito. Huwag kayong Sige, magalit bro. sa akin ha. Huwag kayong magalit sa akin. At 36 nandito na ako nakakaya. O sige, unang question ko po. Ang mga bata po ba ay, kunwari example, yung mga batang na misconcept, yung namatay sa sinapupunan, ligtas na po ba yun? And then second question, is one save always save true? Totoo ba yan? And then third, Alam mo my final question. Pa? Hindi. Final question, is baptism a way of salvation? Yun na po. God bless po, everyone. Alam mo ganito yan eh. Kung pag-uusapan natin ang kaligtasan, tayo forfeited na natin ang lahat ng bagay nung tayo nagkasala. Wala na tayong aasahan sa Panginoon. Actually, what we truly deserve is hell. Yan ang reality. Kaya ang tao, pag hindi mo naintindihan na yung salvation na meron tayo ngayon is only by the grace of God. Pag hindi mo naintindihan yan, kaya nga diyan pumapasok yung kini-question nila si God. Bakit si God ganito? Parang pinipili niya lang iniligtas niya. Bakit ganito? No! Sino makapag-question kay God? Si God siya eh? Ang Diyos ay Diyos ng hustisya. God is holy, God is righteous, at walang injustice sa Kanya. Walang wickedness sa Kanya. Even when He acts in judgment, that is holy, that is righteous. So tayo mga kapatid, malinaw naman yan sabi sa Romans chapter 9. Kakahabagan ko kung sino man ang gusto kong kahabagan. Di ba? Pagmamatigasin ko ang nais kong pagmatigasin. Bakit? Kung baga, tignan mo ang sarili natin mga kapatid. Tayong lahat ay papunta na ng impyerno.
Lahat tayo lang kinahabagan tayo ng Panginoon. Inelect tayo ng Panginoon sa kanyang sovereign grace. Favor lang ito ng Panginoon. We cannot demand, we are not entitled for the grace of God. Si God ay nag-act siya sa kanyang mercy, kaya tayo naligtas. At itong ginawa ng Diyos, hindi ito the same sa lahat ng tao. Actually, maraming mga argument yan. Papaano yung mga nasa bundok, na hindi nakapakinig ng gospel. Alam mo, maraming magko-contest dyan, kapatid. Maraming argument sa area na yan. Kaya, wag na tayo mag-dive doon sa mga deep niyan. Kasi, isa lang ang papapatunguhan ng question na yan. Papunta yan doon sa na iki-question yung righteousness ng Diyos. Iki-question yung justice ng Panginoon. Okay? We are serving and we are worshiping a just God, a holy and righteous God. At lahat ng act niya, even when He acts in judgment, it is holy, it is righteous. Magpasalamat na lang tayo, kabilang tayo sa niligtas ng Panginoon. Huwag na nating alalahanin, bakit yung iba hindi niligtas ng Panginoon? Bakit yung ganito? Si God is Savior. He is just. Mas alam niya yung mga ginagawa niya. Sa atin nga, actually, nag-ooperate lang tayo ayon sa ating mga hypothesis. Pero si God, He acts according to His being sa kanyang justice and righteousness. Pertaining naman doon sa ikalawang tanong mo, kung tama ba yung once saved, always saved, dalawa kasi ang naging niyan na-abuse kasi yan yung statement na yan. Na-abuse yan. Ang nakakalungkot, actually maraming mga Christians ang ginamit yan na excuse para bang kunyari, ligtas naman na ako, pwede ko nang gawin lahat ng bagay. Actually nangyayari yan. Kaya naging maraming nag-contra dyan, maraming nag-opposition dyan sa meron na yan. Pero alam mo, kung titignan mo yung part na yan sa perspektiba ng kapangyarihan ng Diyos, totoo yun. Kung doon mo titignan sa perspektiba ng kapangyarihan ng Diyos na tayo, secured tayo sa kapangyarihan ng Diyos. Kaya nga tayo may security, otherwise wala kang security ng iyong kaligtasan. May security tayo. The fact nga na binigyan tayo ng Holy Spirit Yung Holy Spirit, sabi nga ng Biblia, ay token natin yon ng ating redemption sa pagbabalik ng Panginoong Hesus. Yun ay mark ng Diyos sa atin na tayo ay mga anak ng Diyos. Yung Holy Spirit na nasa atin. So ngayon, isa ka sa mga dyan na bagamat ako, hindi ko ginagamit yung statement na yan. Kasi maraming na-abuse yan Yung mga tao na mahilig na ginagamit nila yung kanilang na as a license for sin. We are against sa mga ganong konsepto. But when it comes to the power of God unto salvation, it is absolute. Tayo na mga believers ay meron tayong security sa kanyang kapangyarihan. Okay? Okay ba yung kapatid? Yung pangatlong tanong mo, ano yung pangatlong tanong mo? Is baptism also a way of salvation? Ang baptism o ano pa mga sacrament, hindi siya means of salvation. Kasi ang baptism is only a symbol. A symbol that points to reality. For example, tayo ay naglo-Lord's Supper every Sunday. Yung bread and wine is only a symbol of reality. Anong reality? Yung ginawa ni Christ sa atin. It points to reality. It is only a symbol. A symbol cannot save you. Okay? But it is vital. Binigay yun ng Panginoon, ni-require yun ng Diyos sa atin, and we have to comply. Okay? Yun ay mark ng Diyos sa atin. But it is not the basis of salvation. Salvation, ang basis ng salvation is always by the grace of God. Yun lang, wala nang iba. By the grace of God through faith in Christ. Okay? In Christ. Si Christ ang object ng salvation. Okay ba yung kapatid? Okay po. Thank you po. Okay. And God bless everyone po. Thank you. Sige po.
Amen. Open na mute lang po. Father Fortune, may mga katanungan po kayo. Open and mute lang po. Yes, Sister yes, Shirley. yes. Good evening, Pastor Jess. Good evening po. Magandang gabi sa'yo, kapatid. Dito, nabanggit mo rito, nakalagay dito sa James chapter 4, 6 to 7. Therefore, it says, God opposes the proud but gives grace to the humble. Submit yourself, therefore, to God, resist the devil, and he will flee from you. So, ang tanong ko lang doon, meron kasing pastor na siya, napakasama niyang tao, talagang masama siya. Tapos, dumating yung araw na talagang nagkasakit siya. Nagkasakit siya talagang, kumbaga saan parang, kumbaga saan yung buhay niya talagang parang wala nang wala nang lunas. Pero sa pagkakataong yun, pastor, humingi siya ng tawad. Kasi parang sa Paris sa humingi ng tawad. Yung pagkakasala ba niya, pastor, mapapatawad bago siya mamatay? Kasi talagang wala na terminal case ang kanyang sakit. Yung ba yung mapapatawad siya? Humingi siya ng tawad Ang bago siya tanong ko mamatay. doon, kapatid, kanino ba siya humingi ng tawad? Kasi may pumuntang pare. Humingi siya ng Oo nga. Hindi siya Ang, dumirekta sa taas. ang tanong ko, kapatid, kanino siya humingi ng tawad? Sa pare o sa Diyos? Oo. Kasi yung mga taong nakapaligid sa kanya, parang narinig din siya na humingi. Sabi nga niya, ako humingi ng tawad doon sa mga taong nasaktan ko, mga taong hindi ko sinasadya, physical, mental na nasaktan ko. Yung mga ganun, humingi siya ng tawad. Kasi, Parang ganun. oo. Tayo kasi, pag nagkasala tayo, bro, as a principle, nagkasala tayo sa Diyos. And nagkasala tayo, syempre yung effect ng sin, of course, nagkasala ka sa mga taong nagawan mo ng masama. Pero, nagkasala ka rin sa Diyos kasi you are guilty. Kaya ka nakakaramdam ng guilt eh. Kasi we are guilty before God. So yung confession ng sin, hindi lamang para for the ears of the people. But first and foremost, dun sa Diyos, na kung saan na-break natin yung law niya. Kaya nga yun yung tanong ko sa iyo, kapatid. Humingi ba siya ng tawad sa Diyos? Parang direktang, maski na din, parang humingi siya ng tawad. Parang ganun, humingi siya ng tawad. Parang lang. So yun yung magiging basis natin, bro. Doon lang tayo mag-decide. Okay? Isa pa po, Pastor, Pastor Jess, yung bang nalimutan ko na itatanong ko sa inyo. Yung bang confession, mabanggit ko lang confession, Kasi ako'y Catholic dati. Catholic ako dati, pero ngayon, na ako, Christian na. Yung bang confession, kasi sa pare kami nangungumpisal. Yung ba'y accepted o ngayon na tayo direktang doon tayo humingi ng tawad kay Lord? Yun naman talaga. Ang confession talaga, part talaga yan ng ating repentance. Confession of sin, pero kay God. Hindi sa tao po. Kasi yun nga yung practice na Iko-confess mo lang yung sin mo sa tao, sa kapwa-tao mo, kung saan kanino ka nagkasala. Confess mo. Kung sino yung taong nagkasala. So hindi yan for the ears of everybody. It is a personal confession sa Diyos at saka sa tao na pinagkasalanan mo. Okay? But lagyan sa Diyos kasi siya mismo siya yung na-offend natin yung kabanalan ng Diyos. Kasi pastor yung binanggit mong doon dapat tumingin ng tao sa taong nasaktan natin. Kung ano man ito physical o kung ano man verbal o ano ba. Kasi yung mga taong nakasakit kasi minsan hindi marunong humingi ng tawad kasi gawa ng, lalo pag mayaman yung ego nila, yung pride, hindi talaga hihingi ng tawad sa mga taong nasaktan nila. Unless lang talagang sila nagbago na. So ganun yung principle.
ang principle lagi nun, both ways. Pero first and foremost kay God. And Okay then po. doon sa mga tao na, parang ganito yan bro yung kapayapaan natin. Pag gusto mo ng pumayapa ka sa iyong kapwa-tao, dapat nating maunawaan ang kapayapaan ay nag-start sa Diyos. Pag tayo may kapayapaan tayo sa Diyos, magiging payapa rin tayo sa ating kapwa-tao. At magiging payapa rin tayo sa ating kapaligiran. Pati sa mga hayop, magiging payapa tayo. Pero if we are at war with God, we are also at war within ourselves. Sa loob mismo natin, we are at war. And we are at war also to the people around us. So that's the principle. Kaya nga, yung confession ay isinisik natin yung peace natin sa Panginoong Diyos. Hindi lamang sa kapwa natin. Okay ba yan, bro? Salamat po, Pastor. God bless. Salamat po. Thank you. Unmute po. Sister Shirley, Sister Arlene, may mga katanungan po kayo? Meron kayo idadagdag? May gusto kayo ano? Sino pa po? Hindi lang po ano. Unmute lang po. Opo. Wala na. Nahihiya na Eh, naman sila. Pastor, meron po akong tanong. Kasi usually po, ginagamit po ngayon sa ano po na yung deliverance po. Yung mga pastor po ang nagdi-deliver na kinakas out po nila yung sin ng isang tao. Biblical po ba yun? Or kami po mga Kristiyano ay may kapangyarihan po na kami na po mismo ang humingi sa Diyos na kami ay i-deliver dun sa mga sin na yun? Pag tao ang nagdi-deliver sa kapwa-tao, hindi na si Jesus ang mighty deliverer. Hindi mo na kailangan si Jesus. Ang isang problem ko dyan sa mga deliverance ministries, lumalabas na kulang yung ginawa ng Panginoong Jesus. Hindi sufficient yung finished work ni Christ. Yan ang isang question ko dyan sa mga deliverance ministry. Pangalawang question ko dyan, lahat ng kasalanan ay may kaakibat na demon. Lahat ng sakit may kaakibat na demon. Ganun talaga ang outcome pag hindi mo alam yung person ni Christ at saka yung kanyang finished work. That will be the outcome, the immediate outcome. Okay? So kung ikaw naniniwala ka na si Jesus ay victorious, napagtagumpayan niya na, at tayo ay nai-restore sa Panginoon, doon ngayon nakarest ang iyong salvation. He is the mighty deliverer. Sufficient yung work niya. Walang kulang. Kaya nga, questionable sa akin yon. Na yung para bang kulang yung deliverance ni God, and then kailangan pa yung tao mag-deliver sa kanya. That's a big problem. Okay? Okay ba yun, sister? Julius, naka-4 ka na. Amen, amen. Thank you po. Yung iba naman. Sino pa po? Sino pa po? Sister Shirley, Irene, may gusto po kayong idagdag o insight kung ano po ang natutunan po natin? Yes po. Sister Brent? Ako po, sis. Sister Shirley. Opo. Una po sa lahat, nagpapasalamat po ako sa ating Panginoon at sa nagbigay at nagbaba po ng kaunawaan kung paano po gaano po kahalaga yung prayer at ganoon din po ah, sa mga katuruan, no, kung paano po tayo mamuhay bilang ganap at naniniwala na ang ating Panginoong Yesus talaga po ang nag-iisa po nating tagapagligtas talaga na sa kanya na po lahat talaga. Pero about po naman po sa question ko po, Pastor, thank you po pala sa buhay niyo po. At about po dun sa, di po ba sabi po ng prayers po natin,
ah, sabi po dito is, patawarin niyo po kami sa aming pagkakasala, gaya ng pagpapatawad po namin sa mga nakakasala sa amin. Ah, yun nga po, hindi ko naman po sa inaano ito po. Gusto ko lang pong malinaw na. Sabi ko nga, tanong ko lang po sa sarili ko, what if kung paano mo patatawarin yung gawa ng kasalanan sa iyo kung hindi naman siya humihingi ng kapatawaran? Yun po yung tanong ko po, Pastor. Ano na lang po, linawin na lang po para po na mas lalo ko pa po itong malinawan po yung ganong ano po. Yung part na yon, sister, kasi ano Opo. yun para sa kapayapaan ng puso mo yon before God. Ayun. Opo, Kasi opo ang po. kasalanan kasi may kapangyarihan yan ano kunyari ikaw meron kang unsettled issue sa iyong kapatid, no? Troubled ka Troubled ka whether you admit it or not, affected ang iyong relationship sa Diyos. Okay, so kaya nga nais ng Panginoon na maging malaya tayo. Opo. So kahit na yung tao na yon hindi pa siya nag-approach sa iyo para humingi nag-humble ikaw yun, nais ng Diyos na lumaya ka. Opo, amen, amen. Di ba? Yun nga po. Kasi mahirap yun. Ang hirap ng kalagayan mo na, no? Po. So, Yun nga. ngayon, ang kasi, ang basis ng forgiveness, kaya ito nagiging mahirap para sa iba, yung forgiveness. Kasi syempre, tayo kasi we measure yung degree ng offense ng tao na yun na nakasakit sa'yo. Tayo kasi, by sinful nature natin, meron tayong sariling timbangan. Hindi tayo nagre-resort doon sa timbangan ng Panginoon. Na kung tayo titimbangin doon, mas mabigat pa yung offenses natin. So, kaya nga tayo, ini-educate tayo ng Diyos sa mga larangan na yan para makita natin na ang measurement ng pagpapatawad is not ourselves, kung hindi yung mercy and compassion ng Diyos sa ating buhay. Opo. Okay? Amen. Sa po, Pastor, nga po noon na, yun nga po tama naman po na talaga na napapalaya tayo. Kasi kung hintayin mo pa po yung salita kung hanapan po niya, no? Pero kung sa puso mo is pinatawad mo siya, na parang talagang gumagaan po talaga yung pakiramdam mo. Tapos maalala mo pa na si Lord din nagpatawad sa iyo na dati ka rin makasalanan. Di po ba, yun nga po, talagang hinanais po natin na matularan si Christ kung paano po siya mapagkumbaba na dapat na po natin po siyang tularan. Siya nga po nagpatawad din po ba, sabi nga na bakit hindi tayo makapagpatawad. So, salamat po, Pastor, sa kalinawan po na Pagpalain ka ng Panginoon. thank you po, Pastor. God bless you po. Sister Nika, meron po kayong idadagdag? Sister Brent? Wala na siguro, Nay sister. Andrea? Opo, Nay Andrea, meron po. Okay na siguro, sister. Okay. Okay. Na po. Okay. Yes po, Sister Andrea. Okay na po ako. Ayan, naintindihan ko na po yung mensahe. Praise God po sa buhay ni Pastor Jess. Amen. Thank you. Amen. Thank you po sa gabing ito. Okay, kung wala na po tatanong po, Pastor, pwede po natin hilingin ang pasasalamat natin sa Panginoon just through closing prayer kay Sister Shirley. Sige po. Tayo po'y manalangin. Aming dakilang Diyos Ama, nagpapasalamat po kami ng ating mga kapatid sa gabing ito na muli kami po ay pinagyaman ng iyong salita na ibinaba po ng aming butihing pastor. Salamat po sa buhay niya po na binigyan niyo po siya ng talento, Panginoon, upang lalo pa po namin maunawaan ka, makilala ka po namin kung gaano pa kabuting Diyos. Salamat po sa buhay niya, sa patuloy niyo po na bibigyan niyo po siya sa kanya ng kalakasan at talento, Panginoon, na nanggagaling sa iyo. Salamat po sa gandang salita na na
kung paano po, Panginoon, kami makipag-communicate through our prayers, Lord. Salamat po, Panginoon, at sa mga buhay po ng mga kapatiran ko po dito sa platform na ito, Panginoon. Patuloy lagi po sa idinadalangin sa iyo, idinudulog lahat, Panginoon, na anuman pa po na nawa po sa muli po naming pakikinig sa pasalita mo na ihahayag po ng aming tagapagsalita, Panginoon, ay lalo niyo po kami bigyan ng karunungan, pagkakaunawa ng iyong salita upang ito'y aming may sa pamuhay, Panginoon, maging malaya kami, maging karapat-dapat po kami sa iyo, Ama, na unawain ang iyong salita upang ito'y aming masa pamuhay, at ganun din po ay aming itong may share sa mga kapatiran po namin na hindi pa po nakakilala sa iyo. Salamat po, Panginoon, sa oras na ito. Tunay nga po napakabuti niyo sa aming mga patuloy na nagsisik ng iyong kalooban, Panginoon. Patuloy na binibigyan niyo po kami ng pagkakataon upang lalo ka po namin pa pong makilala, Panginoon. Nawa po, Lord, ang gawain namin ito ay maging lalo pang maging pagpapala at pagpapayaman ng aming pagkakakilala sa iyo at pagpapalakas ng aming pananampalataya at ang banal na spiritu na lagi pong manangan sa amin, at ang tanging nais po namin sa iyo, O Panginoon, ay kami ay iyong pagharian. Kami po, Panginoon, ay inyong patuloy na ituwid anuman po, Panginoon, ang mga kalikuan pa po namin sa mga buhay po namin. Patuloy po namin kayong ina-acknowledge ang presence ng iyong banal na spiritu na pangunahan po kami, i-guide kami lalo na sa aming mga pananalita, Panginoon, sa aming pag-iisip. Nawa po, Panginoon, palakasin niyo po kami sa ng inyong banal na spiritu. Kaya maraming pong salamat, Panginoon, sa katagumpayan po ng itong gawain namin ito. Dahil wala po kaming nais na itaas, kundi tanging kayo lamang, o aming Diyos. Kaya ang lahat ng papuri po at pasasalamat sa inyo, Panginoon, ay tanging sa iyo lamang, at sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus, ito po ang aming samot dalangin at pasasalamat sa iyo, O Diyos. Amen and amen. Thank you po. Ayan, pagpalain po kayo, pagpalain ka si Sir Shirley. Amen. Thank you po sa mga dumalo po. Next week po, next meeting po, join po ulit tayo. Thank you po, Pastor Jess. Thank you, everyone po. God bless po. Thank you po, Pastor Jess. God bless po. Opo, God bless po. Maraming pong God salamat. bless po. Salamat po, Pastor. Salamat Thank po, you. Pastor Jess. Salamat.